Luka Doncic, unang triple-double stat bilang isang Laker. Nag-stare down sa Dallas bench, grabe si LeBron, nilagpasan na si Ray Allen sa 3-pointers list. Hindi rin biro ang history ni Curry versus Hornets. At mga fans na intriga sa paglalaro ni Knox. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng pangmatagalang basketball shoes, New Curry 12, mabibili lamang sa halagang $2,899. I-click lamang ang link sa comment section. Si Luka Doncic ay unang naharap sa Dallas Mavericks nitong Miyerkules at ipinakita sa kanila kung ano mismo ang kanilang isinuko nang isagawa nila ang pinaka-nakakagulat na trade sa kasaysayan ng NBA. Ang Slovenian superstar ay nagtala ng kanyang unang triple-double bilang miyembro ng Los Angeles Lakers sa isang 107-99 win versus former team Dallas Mavericks. Natapos niya ang laro na may 19 na puntos sa 6 of 17 shooting, 15 rebounds, 11 assists, 3 steals at 2 blocks. Hindi rin nagpahuli sina LeBron James at Austin Reeves na parehong nagtala ng higit sa 20 puntos, ngunit ang laro ay kay Doncic, tulad ng inaasahan mula sa isang manlalarong sinasabing galit na galit matapos matrade sa kalagitnaan ng gabi. Buong tapang na hinarap ni Doncic ang kanyang dating koponan. Sa simula pa lang ng laro, malinaw ang kanyang hangarin na ipahiya ang kanyang dating koponan. Matapos magpasok ng isang 3-pointer, tinitigan niya ng matalim ang Mavericks bench at ipinakita ang kanyang presensya sa bawat sulok ng court. Nagbigay rin ng sarili nilang pahayag ang Crypto.com Arena crowd, sumisigaw ng "Thank you Nico" ng ilang beses bilang pangungutya kay Mavericks General Manager Nico Harrison na nasa arena noong larong iyon. Sa kabila ng maagang panggigigil ng Lakers, nakabangon ang Mavericks at naging dikit muli ang laban pagsapit ng ikatlong quarter. Pinahirapan nila ang Lakers sa depensa, ngunit sa huling 2 minuto ng laro, isang matinding run ang nagbigay sa LA ng sapat na kalamangan upang siguruhin ang panalo. LeBron James, kahit 40 taong gulang na, muling nagpakita ng kanyang pagiging legend. Matapos ang mabagal na first half, nagpakawala si James ng ilang big-time plays na nagpapaalala kung bakit siya pa rin ang isa sa pinakamahusay sa liga. At dahil dito, maraming naniniwalang isa itong malaking pagkakamali para sa ibang teams na hayaang magsama sila ni Doncic sa Lakers. Ngunit ang laban na ito ay tila paunang kabanata lamang ng tunay na kwento. Ang pinakaaabangang kaganapan ay ang pagbabalik ni Doncic sa Dallas sa Abril 9. Yan ang larong hindi dapat palampasin ng sinumang NBA fan, lalo na ang mahihilig sa drama. Speaking of LA Lakers, nang ang Los Angeles Lakers ay humaharap sa Dallas Mavericks nitong Miyerkules ng araw sa kanilang unang laban kontra kay Luka Doncic, ang manlalarong walang awang itinraid ng Mavs bago ang trade deadline. Ngunit, habang si Doncic at ang kanyang pagkakataong makaganti sa Mavericks ang umagaw ng pansin bago magsimula ang laro, mabilis namang nakuha ni LeBron James ang spotlight pagpasok ng first quarter. Sa unang bahagi ng laro, naipasok ni James ang isang 3-pointer na nagbigay sa kanya ng record para sa pinakamaraming career games na may naipasok na 3-point shot ayon sa StatMuse. Si James ay nilampasan si Ray Allen sa all-time list. Nalampasan ni James si Ray Allen, isa sa pinakamahusay na shooter sa kasaysayan ng NBA, upang umakyat sa tuktok ng listahan. Ang record na ito ay hindi lang patunay ng husay ni James sa pag-shoot na patuloy na gumanda sa paglipas ng mga taon, kundi pati na rin ng kanyang hindi matatawarang longevity sa kanyang karera. Sa kabila nito, hindi gaanong naging mainit si James sa opensa sa unang bahagi ng laro, kung saan nakapagtala lamang siya ng 7 puntos at 2 field goals. Gayunpaman, may 5 rebounds na siya at maayos ang depensa ng Lakers. Hawak ang 53-39 lead with 4 minutes remaining before the break. Mahirap ang sitwasyon ng Mavericks dahil sa injuries. Ang Mavericks ay kulang sa mga big men sa larong ito, kaya nahihirapan silang depensahan ang Lakers sa loob. Walang Anthony Davis, Daniel Gafford at Derek Lively, kaya napipilitan silang gumamit ng small ball lineup na may PJ Washington bilang center. Bumangon ang Lakers matapos ang mabagal na simula sa Doncic era. Nagsimula ng hindi maganda ang Doncic era sa Lakers matapos matalo sa 2 sunod na nakakainis na laban kontra Utah Jazz at Charlotte Hornets. Ngunit bumalik na sa forma si Doncic nitong linggo ng araw, kung saan naghatid ang Lakers ng isa sa kanilang pinakamalinis na laro ngayong season, isang dominanting panalo laban sa Denver Nuggets. Ang panalong iyon ay isang preview ng potensyal ng Lakers ngayong magkasama sina Doncic at James. Dahil sa pinapakita nilang laro ngayong Miyerkules, tiyak na magpapakaba ito sa ibang teams sa NBA.
Anong masasabi niyo mga kaibigan sa panalo ng Lakers at sa history ngayon ni LeBron? Speaking of history, tinanggap ng Golden State Warriors ang Charlotte Hornets sa Chase Center nitong Miyerkules ng araw, isang laban na inaasahang magiging isang advantage lamang, lalo na matapos mapag-alamang hindi makakalaro si LaMelo Ball. Ngunit nagkaroon ito ng espesyal na kahulugan dahil nagharap ang magkapatid na sina Steph Curry ng Warriors at Seth Curry ng Hornets. Nasa arena rin ang kanilang ama, si Del Curry, upang saksihan ang laban ng kanyang dalawang anak. Bukod sa patuloy na atensyon na natatanggap ng Warriors dahil kay Jimmy Butler, pinaalala ni Steph Curry sa lahat na siya pa rin ang bida matapos gumawa ng kasaysayan sa NBA sa laro na ito. Matapos malampasan si Dwayne Wade para sa 33rd spot in NBA all-time made field goals list this week. Muling umakyat si Curry sa rankings nang malagpasan si Allen Iverson para sa 32nd spot. Sa patuloy na pangunguna ni Curry sa mga record books, tila linggo-linggo siyang gumagawa ng bagong kasaysayan. May tsansa rin siyang umangat pa bago matapos ang season dahil ang ika-31 sa listahan, si Hal Greer, ay may 8,504 made field goals. Marami pang laban ang natitira para sa Warriors ngayong season at sa kasalukuyang estado ng kanilang laro, mukhang makakapasok sila sa playoffs. Matapos ang panalo laban sa Hornets, babalik sa aksyon ang Warriors sa Biyernes para simulan ang kanilang 5 laro sa road trip kontra sa Orlando Magic. Sa panalo nilang ito dahil sa malaking lead ng Warriors, nabigyan si Kevin Knox ng 15 minutong playing time. Ang dating Kentucky star ay nagtapos na may 12 puntos, 5 rebounds, 3 assists, 1 steal at 2 blocks, habang may 4 of 7 shooting from the field and 2 of 4 from the 3-point range. Sa pangalawang sunod na laro, maraming fans sa social media ang namangha sa kanyang ipinakita. He gonna creep into the rotation at this rate. I feel like Kevin Knox is a bigger version of Buddy Hield with much greater length, which means come playoffs, he should be getting whatever minutes they would have given to Hield, who should really be a third stringer for a playoff team. Ayon naman sa isang fan, Knox impresses me. He can knock down that 3 ball and is a much better defensive player than Buddy. Isang fan rin ang nagsabi, in the playoffs, he could give the Warriors much added size, but knowing Kerr, he'll never play him. Kevin Knox is an NBA player, not a G League player, an NBA player. Dagdag ng isang Warriors fan. Ayon rin kay Kevin Dana, kung napanood mo ang Santa Cruz ngayong taon, narinig mo na akong sabihin ito buong taon. Kevin Knox ay isang certified NBA player. Thanks for giving this guy a second chance. Kevin is very aggressive on both sides of the ball. He is a dog. I want him to make the team. Patuloy ng iba. Si Knox ay former 9th overall pick in 2018 NBA draft at naglaro na para sa New York Knicks, Atlanta Hawks, Detroit Pistons at Portland Trail Blazers sa loob ng 7 season. Sa kasalukuyan, ang Golden State Warriors ay may 31-27 record in 58 games at nasa ika-8 pwesto na sa Western Conference. Anong masasabi nyo ngayon mga kaibigan sa pagbabago ng Warriors?